Pwede ba kayo lumapit sa akin? Oh my God. Yun, mayroong energy dyan sa harap. Ayan mga idol, andyan kay 6.3. Ito malakas na. 6.0. 6.9. Ayan, lumalakas na siya oh. Ayan, pwede bang kamag-anak tapos yung buto ilalagay? Parang ganun, no? Pero it's not, parang ganun, no? Pero it's not ano eh. Kasi, ayun, tumunog na naman. Oh my goodness, this time 8.6. Andito sila. Kaya sa kaluluwa yan, kanya to, ayun, no? Tumutun. Wala siya dito. Wala siya dito. Hello mga idol, Kuya Red here no, and welcome na naman po sa isa na namang kwentong nakakatindig balahibo at punong-puno ng kababalagan. Bigla tayong napasugod sa sementeryong ito mga idol. Kasi nga merong nag-chat sa atin na dito banda raw, meron daw umiiyak kahit sa hapon, kahit sa tanghali. Ang pinagdududahan nila kung ano yung reason, yung nakalibing dyan na tinanggal. So, kung andito siya ngayon, ikot-ikot tayo, banda rito lang, kakausapin natin yung kaluluwa at ipapaliwanag natin na na kailangan ng yung dahilan kung bakit tinanggal yan. Hindi naman natin alam kung itong kaluluwa na to ay nakakulong ito o bumibisita lang, pero tingnan natin kung yung ba talaga yung dahilan kung bakit may umiiyak or ito ay isang kaluluwa lang na nakukulong na nangangailangan ng tulong. So mga idol, gagamit tayo ng ghost tube natin ngayon at gagamitin din natin itong EMF detector natin, electromagnetic field detector. Kasi sabi nga nila, sa di nakakaalam, yung mga kaluluwa at saka mga engkanto, yun yung mga spirito eh. Pero nagpo-focus tayo ngayon sa mga kaluluwa. So yung mga kaluluwa, merong yun, para makapagpagalaw sila, para makapagparamdam sila, kailangan nilang humigop ng energy at hindi lang basta-bastang energy, kundi mataas na energy. Okay, so pag nakuha na nila yung energy, nakakabuo yun ng tinatawag na electromagnetic field. Yun yung nasasagap nito. Okay, so ibig sabihin, pag ito pumunta na sa mga 4, 5, ganyan, milligauss, ibig sabihin yan, andyan na yan, malapit sa, parang may nakita ako. Malapit na yan sa atin. Okay, so yun yung gagamitin natin sa communication at pati na rin yung ghost tube natin. At meron din tayong SLS. Okay, ipapaliwanag ko na lang mamaya. Kaya sa hindi pa nakasubscribe dyan, pakisubscribe ko, Kuya Red Ghost Adventures. Pakikalat po, pakishare para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Huwag na natin patagalin to. Tara na. Pwede ba kayong pumunta sa, ayun no, meron akong nakita dyan. Merong malakas na enerhiya dyan. Whoop. Ayun. Maraming salamat. Nakita kita, pwede mo bang tagalan? Ayun no. Kaya lang hindi ganun kalakas, hindi yung energy niya, hindi puro mga idol. Pwede ba kayo lumapit sa akin? Oh my God. Yun, mayroong energy dyan sa harap. Ayan mga idol, andyan siya. Oh my goodness, biglang lumamig, promise. Biglang lumamig dito. Ayan oh. Biglang lumamig banda rito. Pwede ba kayo lumabas sa likod ko, sa gilid ko? Wala yung sakit ng ulo ko. Salamat naman at nakakaintindi kayo. Ayun o, tumunog na naman.
3.8, 4.0. Hindi ganun kalakas yung ano eh, kasi yung iba umabot ng 6 eh. Umabot ng 7. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung ikaw man yung umiiyak dahil sa ikaw yung may-ari ng ano na to, ng nicho na to. Uy, merong energy dyan. So mga idol, hindi ibig sabihin maliit bata. Kumbaga maliit na energy lang yung dala-dala niya. Kaya maliit din. Yan. Pwede mo bang ipadinig sa akin yung iyak mo? Meron dito. Yun yung sinasabi ko mga idol, na hindi ganun kalakas, hindi ganun kataas yung energy yung dala-dala niya. Yan. Alam ko hindi madali sa inyo na kinukuha. Ayan, meron doon. Oh. Hindi madali sa inyo na kinukuha yung katawan ninyo. Oh my God. Lakas ng palo na yun ah. Yan. So ibabalik ko lang ha. Yan. Alam kong hindi madali sa inyo na kinukuha, tinatanggal yung katawan ninyo sa nicho. Yan. Maraming nakakapagsabi niyan na hindi sila naging masaya na tinanggal sila sa nicho. Kaya ako na yung kumbaga lang namatay. Ako na yung Kita mo ba? Opo, nakita ko kanina. Kaya lang, hindi ko nakita yung physical na katawan talaga. Ang 6.3. Ito, malakas na. 6.0. 6.9. Ayun, lumalakas na siya, oh. Ayan. Pwede bang atras ka muna konti para makapag-usap tayo ng maayos? Atras muna. Maraming salamat. Ang mga kaluluwa kasi mga idol, kung yung may mga theory kasi, hindi theory yung mga balita-balita na yung pinakamahalagang bagay nila, halimbawa gustong-gusto nila yung cellphone, tas nawala sila, namatay sila, tapos yung cellphone parang may ibang gumagamit, ganyan, o kaya binenta. Mayroong mga instances na yung mga kaluluwa nagagalit. Kasi kumbaga sa kanila, importante yun eh. Kaya mga ganyan, pag may mga mahalagang gamit mga idol, mas maganda, pag nilibing, isama mo na lang. Okay lang. Okay. Isama mo na lang. Kahit ginto pa yan, lalong-lalo na yung mahal na mahal nilang mga ginto, isama mo na lang. Huwag mo lang ipakita na sinama mo kasi alam mo na, baka pag-interesan, no? Yan. So, para yung kaluluwa, matahimik siya. May mga ganyang pangyayari kasi. Now, kung yung mga bagay na importante sa kanila kinukuha, nagagalit sila, how much more yung katawan nila? Na yun yung naging vessel nila, yun yung naging, saan sila nagiging vessel? Kumbaga, saan sila sumasakay, di ba? O, tayo, ito ngayon, buhay tayo. Ito yung vessel natin eh. Dito tayo sumasakay. Ano kaya yung mararamdaman ng kaluluwa, logically speaking, kung tinanggal mo sila? Diba? So mga idol, comment kayo sa akin kung ano ba yung reason kung bakit tinatanggal. Alam ko una, yung mga Katoliko, hindi ko alam kung Katoliko lang yung mga katawan is hindi nababayaran annually. Yun yung tinatanggal. Yun yung alam ko. So i-comment ninyo kung bakit kailangan tanggalin yung katawan. O kaya tinanggal yung katawan kasi may ililibing na kamag-anak, tapos yung buto ilalagay. Parang ganun, no? Pero it's parang ganun, no? Pero it's parang ganun, no? Pero it's not ano eh. Kasi may mga ano talaga, based on psychic study, na may nagagalit sa mga ginagawang ganyan. Kaya it's better, ayaan nyo na lang na wag pakialaman yung katawan. Kasi katawan nila yan eh. So, mahal nyo naman yan, mahal nyo sa buhay yan. Mas maganda kumuha na lang tayo ng another, okay, ipatong sa ibabaw, di ba? Pero tanggalin yung mga buto. Oops, meron dyan,
Yan. So dito, maraming nilagay mga idol. Siguro mahilig siya sa bingo. Mga bingo, ano to eh. Diba? Ayun, tumunog na naman. Oh my goodness, this time 8.6. 8.6 oh. Hala, 9.0. Oh my God, taas nyo na. Oh, 8.2. 8.1, hindi ko alam kung klaro pa rin ha. Yan. Pwede ba kayong pumunta sa harap ko? Kung merong mga nakakulong dito ngayon, wala na. Ayun, meron doon yun. Meron dyan. Meron sa motor ko, kaya lang hindi ganun ka-stable. Kaya sa kaluluwa, oh my God. Kaya sa kaluluwa, oh my goodness, tunog lang tunog eh. Andito sila. Kaya sa kaluluwa na nandito, sa kaluluwa na nandito ngayon, ako na yung humihingi ng pasensya sa inyo. Kasi pwedeng hindi nila alam yan, wala silang idea. Pero yun na nga, sa nakapapanood nito, yun nga, mas maganda kung wag nyo na silang galawin dyan. Kasi yun nga tinatawag, resting ano nila yan eh. Yan. At ang masasabi ko lang, kung yung kaluluwa na yun, siya yung umiiyak dito dahil dyan, kung oo, pwede ka ba lumapit sa akin? Sige po, wag kang mahiya. Yung umiiyak dito, andito yung lapidan ng mga idol, pero hindi ko papakita. Kung ikaw yung mayari dito at ikaw yung naririnig nilang umiiyak, pwede ka bang lumapit sa akin? Sige po. Huwag kayong matakot. Diyan siya, medyo distance lang. Sana naririnig nyo. Ayan oh. Ito banda, wala. Ayan oh. Hindi nga lang stable. Ayan oh. Yan. So, sa kaluluwa, kung sino man yung kung ikaw man yung may-ari nito at ikaw ay umiiyak, hayaan mo na lang. Ang importante naman na ikaw ay hindi nakakulong. Ikaw ay nasa kabila na masaya at nadadalaw mo yung mga mahal mo sa buhay. Yun yung importante. Yan. So, ibabalik muna natin mga idol sa Sige po, mag-usap tayo. Pili kayo ng mga salita. At saka sa mga kaluluwa dito na kasama, pwede kayong tumulong. Ang importante na hindi ka nakukulong sa dito. Kanya. Anong ibig sabihin nyo sa kanya? Sige, pumili pa kayo ng salita. Ibig sabihin sa kanya, sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang kaluluwa. Yung may-ari nito. Tama po ba yun? Kanya to? Ayun oh. Tumutol. Wala siya dito. Wala siya dito. Okay, so maraming salamat at ikaw ay tumutulong. Pwede ko bang maitanong kung nasaan siyang naiinip? Sino yung naiinip? Naiinip o naiinis? Siguro hindi niya mahanap yung naiinis. Naiinip yung niya. Wala ba siya dito? Yung may-ari nito? Pero ang tanong, Sino ba? pumili ka ng importanteng mga salita. Kung meron mang isinumpa dito, ibig sabihin ng isinumpa mga idol, no? Yung mga engkanto.
Sa mga engkanto, wala akong ano sa inyo ha. Hindi ako galit sa inyo, magkaibigan tayo. Engkanto ba yung kausap ko ngayon? Engkanto ba yung lumalapit sa akin? Sige po. Yan. So yun lang yung masasabi ko sa iyo ha. Hayaan mo na, ako na yung humihingi ng pasensya. Kung nagagalit ka, ang importante hindi ka nakukulong dito. Yan, so kaya wag ka nang umiyak ha. Kasi yung iba natatakot. Ang iyak mga idol is dito daw kasi banda. Dito daw banda yung iyak. Kaya naniniwala sila na yung binaklas dyan, yun yung may-ari, kumbaga. Tama ba yun? Meron ba mga Hindi eksakto. Ano ba yung eksakto? Anong ibig sabihin mong hindi eksakto? Sige po. Ano ba yung tama? Pag meron mang kaluluwa dito na nakakulong, pwede ba kayong lumapit sa akin? Oh my God. Nawala. Pero tumunog siya. Isang sadya ko dito is yung mga nakakulong na kaluluwa. Meron ba? Kung oo, lapit kayo sa akin. Huwag kayong matakot. Kanina pa itong lagapak dito ay hindi naman kalakasan yung hangin. Ilipat ito. Alin yung ilipat? Siguro ibig sabihin niya, nilipat ito. Yun siguro ibig sabihin niya. Bisaya kasi mga idol eh. Alam niyo kung Bisaya, ang sabi niya ilipat ito. Baka ibig sabihin niya, nilipat ito, yung katawan. Tama ba yung sinabi ko? Nang ibig sabihin mo, nilipat? Tama? Yan. Sige po, magparamdam kayo. Tumunog. Kung meron mang kaluluwa dito na nangangailangan ng tulong, yun din yung isang pinunta ko dito. Trabaho. Sige po, magbigay ka pa ng salita, huwag kang magmadali. Ano ibig sabihin mong trabaho? Trabaho ng ano? Medyo nagpo-focus tayo dito mga idol kasi dito kasi nagparamdam eh. Promise, hindi naman kalakasan yung hangin pero grabe yung lagapak ng mga ano eh. Grabe yung lagapak ng mga bubong. Kanina ko pa naririnig yung ano, hindi ako nagsisimula pa. Kanina ko pa naririnig yung mga parang batang nag-uusap. Mga batang mga 10 years old, ganyan. Kanina ko pa naririnig eh. Sumpa. Ano ibig sabihin mong sumpa? Meron ba sinumpa? Yan mga idol no, so tapos na po tayo sa ating investigation ngayon dito. At naniniwala ako nga yung may-ari nito, yun yung umiiyak.
Kaya lang may nagpagsabi na wala raw siya dito ngayon. Yan, so hindi natin alam, baka natanggap na niya. Or kung meron man siya, sinabihan ko na rin, nag-pray din ako, baka merong nakakulong na mga kaluluwa. Hindi ko na lang pinakita sa camera. At sinabi ko sa kanila na pakitulungan or pakisabi sa umiiyak dito na wag na siyang mabahala sa nangyari. Ang importante na siya ay nakatawid na at ang importante hindi siya nakakulong dito. So, yun mga idol, no? So, maraming salamat sa pagsama ninyo hanggang sa huli. At sana hindi kayo magsawa. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, para kayo ay updated sa mga video na ilalabas natin, pakisubscribe po, Kuya Red Goes Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share. Ikalat natin to mga idol para sa mas marami pang mga Pilipino na matutuwa sa napapanood nila. So maraming salamat and see you on the next video.